Mga totoong kwento na kababalaghan. Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. May mga bahagi ng kwento na maselan at hindi angkop sa mga bata, patnubay ng magulang ay kailangan. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ipinadala ng isa nating masugid na tagapakinig na itatago natin sa pangalang Laika, ayon na rin sa kanyang kahilingan. Base sa kanyang salaysay, naganap ang pangyayaring ito sa isang lalawigan nang minsan siyang sumama sa kanyang mga kaibigan. Aminado si Laika na naging masuwain siyang anak. Naging palabarkada siya na naging dahilan para mawala ng gana sa pag-aaral. Lagi siyang napagagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa halos hindi siya nananatili sa kanilang bahay at laging nasa lansangan kasama ang kanyang mga kaibigan. Pati ang masasamang gawi at ugali ng kanyang mga barkada ay kanya na ring nakuha. Kaya nang minsang mapagalitan uli ito, ay nagawa niyang sagot-sagutin ang kanyang ina. Dahilan para lalo itong magalit at mapilitang saktan siya. Nalabis naman iyong ipinagdamdam ni Laika at dala ng kabataan ay naisipan nitong maglayas. Nakitira siya muna noon sa bahay ng kaibigan niyang si Irene at nagpatuloy sila sa kanilang mga ginagawa. Halos gabi-gabi ay magkakasama sila ng kanilang mga kabarkada at nagiinuman. Natuto na rin siyang manigarilyo hanggang sa pati ang ipinagbabawal na gamot ay kanila na ring naisipang subukan. Tila hindi sila makontento na maranasan ang lahat. Pati ang mga bagay na dapat sana ay mag-asawa lang ang gumagawa ay kanila na ring ginagawa yon. Sa edad na 16 ay marami na siyang naging karanasan hanggang sa sumama na siya sa kanyang nobyo at nakipaglibin. Nangyari ito nang magkayayaan sila na magpunta sa bahay ng lalaki. 5 silang nagpunta doon. Ilang araw silang nanatiling lahat na puro kalayawan ang kanilang mga ginagawa doon sa bahay ng lalaki. 5 sila na nagpunta doon at ilang araw silang nanatili lahat na puro kalayawan ang kanilang mga ginagawa. Wala na rin kasing magulang yung lalaki. Produkto din ito ng isang broken family. 3 silang magkakapatid. Yung panganay nila ay babae at nagtatrabaho sa isang club na nakahiwalay na sa kanila pagkat may sarili na itong pamilya. Kaya 2 na lang sila ng kapatid nitong lalaki sa bahay. Kung kaya, malaya nilang nagagawa ang kanilang mga gusto. Nang magyaya ng umuwi ang mga barkada ni Laika, ay nagpaiwan na ito at sinabing hindi na siya sasama sa kanila. Doon na raw ito mananatili sa nobyo niyang si Jason. Kaya wala nang nagawa pa ang kanyang mga kaibigan kundi ang iwan ito dahil sa iyon ang kanyang kagustuhan.
Pati ang matalik niyang kaibigan na si Irene na una niyang tinirahan ay wala nang nagawa pa. Naisip na lang nito na marahil ay dun masaya ang kanyang kaibigan. Mabilis na lumipas ang mga araw at nabuntis na si Laika ni Jason. At dahil sa parehong wala pang muwang sa pamumuhay, kung kaya hindi naging madali para sa kanila ang lahat. Pero ang hindi inaasahan ni Laika ay mayroon pa palang mas matinding hirap siyang mararanasan. At iyon ay hindi niya makakalimutan. Isang gabi iyon na wala si Jason maging ang kapatid nito. Dahil naroon sa kanilang mga kabarkada at nakikipag-inuman. Kaya si Laika lang ang nasa bahay. Mag-aapat na buwan na noon yung kanyang tiyan. Mayroon namang pagkaing naiwan para sa kanya. Pero hindi iyon ang kanyang naging malaking problema. Pagkatapos niya kasing makakain ng hapunan, ay may naaaninagan siyang nasa labas ng kanilang bahay. Nang kanyang ilagay ang pinagkainan sa lababo. Kaya matinding takot na kaagad ang kanyang naramdaman. Dahil sa wala silang katabing bahay at ang tanging ilaw lamang nila ay nag-iisang bumbilya na nakakabit sa gitna ng kanilang barong-barong. Kaya ang ginawa niya ay kanya na lamang isiniksik ang sarili sa isang sulok at umasa na dumating na si Jason at kapatid nito. Nagtalukbong siya ng kumot at nakiramdam. Kinabahan na siya ng gusto nang makarinig siya ng mga pagkaluskos at para ba iyong humahangos na naghahanap ng paraan kung papaano makakapasok. Dahil sa kahit barong-barong lamang yung kanilang bahay ay napapalibutan iyon ng yero na ginawang pang doble sa dingding ng manipis na tabla. At naririnig niya ang pagtunog ng yero. Halos maluha na siya sa sobrang takot. Alam na alam niya kasi sa kanyang sarili na mayroon talagang nasa labas na nagpipilit na makapasok. At ramdam niyang hindi mabuti ang intensyon nito. Napahawak at napatingin siya sa kanyang tiyan. Naisip niyang masama talaga ang pakay nung nasa labas sa kanilang mag-ina. Di niya rin alam pero iyon ang kutob niya. Hanggang sa maramdaman niya na nasa kabila lang ito ng dingding kung saan siya nakasandal. Kaya napasigaw siya sa kanyang pagkagulat na narinig niyang parang umangil naman yung nasa labas. Mabilis siyang gumapang na parang bata papunta sa kabilang panig at doon naman sumandal. Habang tumatagal ay napapansin niyang mas lumalakas ang paghangos ng nilalang na nasa labas at tila mas nagiging mas agresibo pa ito na sa kanyang pakiramdam ay para itong sabik na sabik at nagmamadali hanggang sa maramdaman niyang lumipat iyon ng pwesto na sinusundan siya nito. Kaya tuluyan na siyang napaiyak nung puntong iyon. Takot na takot si Laika. Sumigaw na siya at humingi ng tulong kahit pa alam niyang wala silang kalapit doon na nagbabaka sakali na rin siya na may makarinig. Nang mapansin niyang naroong muli ito sa kanyang likuran, sa kabilang bahagi lang ng dingding, ay nagmamadali siyang bumalik sa dati niyang pwesto. Nagpatuloy siya sa pagsigaw at paghingi ng tulong hanggang sa mapansin niyang tila huminto na ang nilalang at hindi na niya narinig pa ang mga paghangos nito. Di nagtagal
ay narinig niya si Jason at tinatawag siya. Gumaan ang kanyang pakiramdam kaya mabilis siyang tumayo at tinakbo ang pintuan. Pero laking gulat niya nang kanyang mabuksan ang pinto at para siyang sinabuyan ng malamig na tubig nang makita kung sino iyon. Mabilis siyang itinulak nito kung kaya bumagsak siya sa lupa. Hinawakan siya sa buhok at kinaladkad papunta sa sahig na yari sa kawayan na nakaangat ng bahagya sa lupa. Halos mawalan ng ulirat si Laika dahil sa sobrang takot. Nanlilisik ang mga mata nito at halatang nalulukuban ng kung anong itim na kapangyarihan. Nangingitim ang palibot ng mga mata nito at mapangis ang kanyang mukha. Matindi din ang paglalaway na tila ba takam na takam. Pero mas tumindi pa ang takot na kanyang naramdaman nang makita niya ang mga maliliit pero masinsin nitong matutulis ng ngipin. Nung sandaling iyon ay alam na niyang hindi ito karaniwang tao. At napansin niyang unti-unting humaba ang tenga nito. Lumaki iyon at naging patulis ang hugis. Matindi ang paghangos nito na kanya pang nararamdaman yung hangin na lumalabas mula sa ilong ng nilalang na yung butas ay nakapaharap sa kanya. Nang bigla na lang niyang naramdaman yung mabigat na kamay nito na humawak sa kanyang dibdib. At walang anumang hudyat ay hinablot nito at winasak yung kanyang pang-itaas na kasuotan. Kung kaya, biglang lumabas yung malulusog niyang dibdib. At nagulat siya nang bigla na lamang iyong paghahalikan at isubo ng nilalang. Napasigaw si Laika ng malakas sapagkat naging malinaw na sa kanya yung totoong pakay nito. Gusto siya nitong pagsamantalahan at naramdaman nga niyang pilit na nitong pinaghihiwalay yung kanyang mga hita at nagpupumilit na makapasok sa kanya. Bigla na lang nabasa ng matinding laway ang kanyang mukha at mga labi nang dumampi ang mahabang dila nito sa kanya. Halos hindi na siya nakagalaw pa dahil sa bigat ng aswang. Wala siyang tigil sa kaiiyak, lalo na nang maramdaman na niyang nagtagumpay itong makapasok sa kanya. Napahagulgol na si Laika. Halos panawan siya ng katinuan dahil sa nararanasan niya noong mga oras na iyon. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang nairaos na nito yung makamundong nasa sa kanya. Ang buong akala ni Laika ay natapos na doon yung kanyang kalbaryo. Ngunit nagkamali siya pagkat kanyang naramdaman yung isang napakatinding sakit sa kanyang kaloob-looban na para siyang sinugatan at gumuhit yung hapdi, na dahil doon ay napasigaw talaga siya ng napakalakas. At di nagtagal nang humiwalay na ito sa kanyang katawan mula sa pagkakadagan sa kanya, ay nakita niyang may hawak-hawak na ito sa kanyang mga kamay. At nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman kung ano iyon, na bigla iyong sinubo ng aswang at kinain, na tila ba ginawang panghimagas matapos na maisagawa yung kanyang maitim na nasa kay Laika. At unti-unti na iyong naglaho sa kanyang paningin nang tuluyan ng pumikit ang kanyang mga mata, nang hindi na niya makayanan ang kirot at sakit, pati na
ang mga karumal-dumal na tagpong iyon na kanyang nasaksihan. Nagmulat ng mata si Laika nang kanyang maramdaman ang pagyugyug sa kanya ng asawa at marinig ang boses ni Jason. Pagmulat niya ay nakita niya ito at nakatitig sa kanya. Nasabi niya sa sarili na panaginip lang pala ang lahat. Pero nang igala niya ang kanyang paningin, ay napansin niyang wala siya sa kanilang bahay. Bumilis na bigla ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Lalo na nang makita niya ang isang nurse sa katabi niyang higaan. Nasa ospital sila. Nang ibalik niya ang kanyang atensyon sa asawa, ay tinanong siya nito kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Sa halip na sagutin ay tinanong niya rin ito kung ano ang ginagawa nila sa paggamutan. Sinabi nitong nadatnan nila siya na duguan at wala nang malay. Napaluha si Laika at agad niyang naalala yung mga nakakagimbal na nangyari. Isang tao ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan na siya niyang pinaghihinalaan na maaaring gumawa noon sa kanya. Ito ay yung lalaking madalas na dumaan sa kanila, na laging may pasan na kawayan, pagkat nangunguha ito ng mga kawayan doon sa may bundok. Napakalagkit kasi nito kung makatitig sa kanya sa tuwing makikita siya nito kapag dumaraan. Mga titig na talagang alam mong may matinding pagnanasa. Pero mas pinili na lang ni Laika ang manahimik. Ayaw niyang pati si Jason ay mapahamak. Kanya na lang hinimok ang asawa na lumipat na sila ng tirahan at pumayag naman ito. Matagal din bago nakalimutan ni Laika yung mga nangyari sa kanya. May pagkakataon pang muntik na niya iyong ikabaliw. Buti na lang at hindi rin siya pinabayaan ng kanyang kinakasama na si Jason. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Pinabati po natin sila Aileen Mostrado, Misuki Kawabata, Burns A, Jovan Abanyo, Lilian Culiado, Lisor Has, Janice Sarat, Ann Gandara, Rika I. Raquel Santos, Vlad Gaming, Maria P. Escudero, Al Sweep Stories, Jenny Lynn Palses, Bobby Ongsueco, Quenilyn Hakulo, Rubina Dairo, Ruela Calotes Tesio, Mary Grace Rizaldo, Cheska Lalisa, Manilyn Mercado, Haroko Moto, Jazz Arma, Archangel 5, Don Diaz, Miss Neng Shahin, John Reniel Sakate, Sheila Lablab Liamado, Gresilda Ebasitas, Gracie Solano, Roy 02 Mahilo, Fauci Family, Janice, MJ Ispligera, Amelita Nicor, Evangeline Dakay, Maria Lisel Baro, Miles Pinoy Hunter TV,
Lovely Bayhon, Anita Gopo, LG, AJ Sabeliano, Rosmen Quaresma, Soteranya Aloba, Tess Lasso, Angela May T, Maricon Jimena, Maricris Fernandez, Norilyn Lentuco, Mary Asilar, Jonah Cadano Pisario, Ket Aguilar, Herman Marasigan, Richard Bunaw, Nikki Bagtang, Michael Sardan, Samelby Sapal, Mary Jane Pilayo, J. Bukis, Pamela Carpiano, Simple Lilet, Kitty Gamis Gaming, Mary Jane Bacaro, Ana Sanchez 1987, Presbyteros Rose, Erlina Kokjin Magnuson, Jinky Bell, Mario Quintilian, Abelardo Jimenez, Love Enchant 3, Casper Stories YT, Froilan Valle, Jason Pagayon, Dino Castor, Maria Teresa Owerta, Dennis Gadugdog, Colona Carding, Merly Canoy, Erlene Reyes, Krista Claire, Janelle Tan, Misuki Kawabata, Aline Kompetente, Randy Cagayanan, Majen, Dimples Yumi, Ken Barrel, Jovil Dante, Edlin Fajardo, Bonsai ng Sapian, Maricel Alporque, Levi Lay, Marina Gonzalez, Rose Concepcion, Jude's Evening Star, Abrian Cabalya, Mile Ace Iscaner, Sweet Lady Centeno, Henry Daguhoy, Naisam Hero Ida, Hamir Perolino, Pilipina Palsario, Pinoy Horror Encounters, Resi Madrid, Ronech de la Cruz, Gestoni Marvin LV, Crismar Condes, Rowena Pidotera, Marina Correa, Arturo Bacang, Ricky Mamen, Renz Rotoni, Teresita Cerone, Erwin Angeles, Gina Solweta, Rodel Seno, J.R. Baldumar, Mark Ocampo, Linda Lin, Ting Luperisa, Adrian Sindatu 27, Lolita Ebrero, Mona Lisa, Khalid Abdul Cadiz. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga silent listeners, mga kababayang OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.